Pero ang good news ay mabilis na ang process ng annulment ngayon kasi hindi na kailangan ng psychiatrist, unlike Hi guys! Once again, welcome back to my channel. It's me again, Kats, ang inyong kamaritisan ngayong araw na ito. At ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa abogado. Ayan, siya ang imamarites natin ngayon. So, marami-rami na rin kasi yung nagtatanong sa akin at nag-aabang kung saan sila makakakuha ng lawyer for annulment. So, katulad po nitong kuyang gwapo na ito na nagtatanong, ito po yung kanyang tanong. Sino po ba dito makapag-recommend ng attorney? Need ko lang po. Guys, in my previous vlog, nasabi ko na rin na yung retired na yung lawyer na humawak ng annulment case ko. Pero after ko ma-receive or after namin ma-receive yung decision, saka siya nag-retire. And then, yung natitirang gawain sa annulment case ko, ipinasa niya na dun sa bagong lawyer. And lahat din ng mga cases na hinawakan niya hinawakan niya nung time na yon na hindi pa natapos ay ipinasa niya na sa bagong lawyer kahit na hindi siya mga annulment cases. Kasi may mga case din yung lawyer ko na tulad ng sa mga lupa, ayan. So, ipinasa niya na lahat sa bagong lawyer. Na tinutukoy ko ay hindi libre yung service niya kasi po private lawyer po siya. At may experience na po siya sa paghahawak ng mga annulment cases. At madami-dami na din po, madami-dami na din po siyang case na naipanalo when it comes to annulment. Ang kanya pong misis ay ang kanya din pong secretary. Ibig sabihin, hands-on po silang mag-asawa sa mga client nila. At kababayan ko din po yung asawa ng abogado na to. So, ang asawa niya / secretary po ng abogadong ipapakilala ko sa inyo ngayon ay taga Pinamalayan, Mindoro, kung saan yung city na yon, doon din po ako ipinanganak. Balikan po natin yung abogado na tinutukoy ko. So, ang singilan po ngayon ng annulment cases is ranging from 300 to 350,000. Pero ang good news ay mabilis na ang process ng annulment ngayon kasi hindi na kailangan ng psychiatrist. Unlike dun sa case ko na dumaan pa talaga ako ng psychological test. And this information was given to me by Miss Yvette. So, si Miss Yvette po yung secretary / asawa nung lawyer na tinutukoy ko. So, sa kanya po nanggaling yung information na yon. So, meron po silang annulment case na handle last year and then this year po is nabigyan na po ng decision. Bago ko po ibigay ang contact information nilang mag-asawa, I just want to request na once na kinontak nyo po si Miss Yvette, ay pakisabi na napanood nyo ito sa video ko at ako po ay isa niyang client. Isa po nila akong client. Para po mapadali po yung para mapadali yung pag-aasikaso nila sa inyo. So, eto na po, ang abogadong tinutukoy ko kanina pa. Ayan po, na pumalit sa retired lawyer ko. Ang attorney po na ito is none other than Attorney Danilo Francisco. Ayan po yung kanyang pangalan, si Attorney Danilo Francisco. May office po sila sa Cavite, pero madalas po sila dito sa Manila kasi most of their cases na hawak nila ay ang hearing is Manila, Caloocan. So, kung mag-i-inquire po kayo, better to ask ang kanyang asawa / secretary kasi siya po ang nakakaalam ng lahat ng appointment at schedule ni Attorney Francisco. You can also reach them in Miss Yvette's Facebook.
Ito po yung Facebook Messenger ni Miss Yvette. So, ang pangalan niya is Yvette Inocencio at yan yung kanyang profile picture. Ayan po yung kanyang Facebook account. Ayan po yung kanyang pangalan. Mabait po siya at very approachable, kaya di kayo magsisisi kung sa kanila po kayo lalapit for your annulment cases. At eto naman po ang calling card ni Attorney Francisco. As I mentioned po earlier, it's better to contact Miss Yvette, pero eto po, binigay ko na rin yung calling card ni Attorney Francisco. So, ang address po ng kanilang office is sa Imus, Cavite. At andyan na rin po yung email address ni Attorney Francisco at yung contact number niya, which is 0917-305-5646. Ayan, so complete detailed na po yung binigay ko sa inyo. So, pakisulat na lang po ang kanyang email address kung gusto nyo siyang i-email or ang kanyang Globe cellphone number kung gusto nyo naman po siyang tawagan. Pero mas okay po na kausapin si Miss Yvette. So, sana po ay nakatulong ako at nasagot ang inyong katanungan kung saan kayo makakahanap ng legit at trusted na abogado when it comes to filing an annulment case. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan na i-like and subscribe and also comment down below kung meron pa po kayong mga questions or suggestions para ma-vlog ko po. And once again, this is Katz saying, don't be happy, be happier. 再见!